ko po ang isa pang Espiritu sa lugar na ito upang patuloy na pagpalain ang bawat isa na naglalakad, dumaraan, bumibili at nagtitinda sa lugar po ito. Purihin kaming Diyos na mga pangisalat na may kawanan at langit at lupa. Sumayo ang lahat kapurihan, lahat ng karangalan, magpakailanman. In Jesus' name, Amen. So, pinagpalang gabi sa inyong lahat, mga inibig at minamahal. Kami po'y nandirito upang ibahagi sa inyo ang salita po ng Diyos, ang mabuting balita. Ang sabi po ng aklat ng Juan chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, and that is Jesus Christ. And those who believes on Him should not perish, but have eternal life or everlasting life." Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang mabuting balita pong ito na ipabahagi po namin sa inyo ay may dala pong kapangyarihan para baguhin ang takbo ng sistema ng mundo. Kung kayo po'y may sakit, kayo po'y pagagalingin ng Diyos. Kung kayo po'y bilanggo ng kasalanan, kayo po'y palalayain po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po yung malaking pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo pa mga inibig at minamahal, ng Diyos po natin, ang ating Creator, ng langit at ang lupa at lahat ng bagay sa mundong ito, tayo pong lahat ay nagbuhat po sa Diyos. Nasa katotohanan lamang po, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Walang nilikha ang Diyos na masama. Walang nilikha ang Diyos na may sakit. Walang nilikha ang Diyos na namamatay. Lahat po ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya lang, kung bakit dumating tayo sa isang punto ng buhay natin, lalo tigit ang sanlibutan ito ay napuno ng kasamaan, ay bunga po ng pagtalikod po natin sa Diyos. Katulad po ni Adan at saka ni Eva, anong panahon ng creation, the book of Genesis, kung sila po nilikha ng Diyos, lahat ng kailangan nila ay binigay ng Diyos sa kanila. Pagkain, may inom, araw, ang buwan, ang mga hayop, lahat ng kailangan sa mundo ay binigay na ng Diyos sa kanila ng walang bayad. Ang kailangan gawin na lamang ni Adan sa ni Eva ay tamasahin ang biyayang buhat sa Diyos. Wala sila ibang gagawin kundi manatili sa Diyos. Tanggapin kung anong binigay ng Diyos sa kanila at manatili sa Diyos. Huwag lumayo. Kaya lang hindi po ganun ang nangyari. Alam po natin ang istoryang ito ay naganap. The book of Genesis, na nung dumating ang magnanakaw ang Diablo, siya po ay nag-anyong ahas at tinukso niya si Eva, ang unang babae sa mundo. At sinabi sa kanya ng Diablo, totoo ba na kapag kinain niyo ang bungang sa gitna ng halamanan ng Eden ay mamamatay kayo? At dahil sa Eva ay walang pangunawa, siya po inosente, walang naintindihan at naunawaan sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay nakakala niya na yung alok ng Diablo ay buhat sa Diyos. Kaya ang ginawa ni Eva ay tinangkilik, kinain, tinanggap yung alok ng Diablo. At magbuhat po nun, si Eva at si Adan ay nagsimula ng lumayo sa Diyos. Ganun din po mga kababayan, mga sambay ng Pilipino, mga taga-Bagong Silang. Mahal po tayo ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema mo, iniibig ka ng Panginoon. Ang naging problema lang po natin sa bayan ng Pilipino, tayo po ay nalayo sa Diyos. Tayo po ay nawalay sa Diyos. At ang tinangkilik po natin ay reliyon. Ang tinangkilik po natin ay tradisyon. Aral ng Kastila. Minanang turo.
mga katuruan na nagdadala sa atin sa kapahamakan. Yan po ang nagdala sa atin kung bakit tayo naghirap. Kung bakit hanggang ngayon ay mahirap pa rin tayo. May sakit, may karamdaman. Na kahit ilang doktor na at ospital ang gumamot sa atin, paulit-ulit din po tayo nagkakasakit. Bakit po? Sabagat tayo po'y nawalay sa Diyos. Hindi ibig sabihin na marami kang reliyon na pinasukan. Ikaw po'y nakabalik na sa Diyos. At hindi po ibig sabihin na linggo-linggo ikaw po'y nagsasamba sa mga bahay panambahan na gawa ng tao. Na great ay tao. Yan na po ang maging batayan mo para makalapit ka sa Diyos. Wala pong reliyon sa mundong ito, sa lupang ito, pwedeng magligtas sa atin, magpagaling sa atin at magpalaya sa atin. Lalong-lalo na ngayon na yung ating bansa ay kumakarap sa matinding krisis, pagtaas ng langis, pagtaas ng lahat ng uri ng bilihin, at katakot-takot na gulo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lahat po na nangyayaring ito, lahat ng krisis sa mundo, ay bunga po ng pagsuway ng lahat ng tao sa buong mundo. Ang langis, ang pagtaas ng lahat ng bills, ang lahat ng krisis, at ang pabalik-balik na sakit at karamdaman, ang pagkabulag, ang pagkabingi, ang pagkapipi, ang pagkapilay. Ang lahat po rin ay bunga po ng kasalanan. Ano pong uri ng kasalanan? Pagsuway sa Diyos. Ano man po ang reliyon mo, mga inibig at minamahal, ano man ang kinaugalian mo, ano man ang doktrina mo, ano man ang kinakasamahan mo, ano man ang organisasyon na kinabibilangan mo, wala pong magliligtas sa atin maliban po sa Diyos. Alam niyo po yung krisis ng ating bansa, ang problema ng ating bansa, ang inyong mga sakit at karamdaman na yan, ang kahirapan, ang pagkabulag, ang pagkabingi, pagkapipi, pagkapilay, yung mga cancer, goiter, cyst tumor, ano bang uri ng sakit at karamdaman na yan, maging yung kamatayan, alang talamak na krimen sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating bansa, ay matagal na po yung tinapos ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan at nakakalipas. Lahat po ng kahirapan natin at dusa at pangambat, pag-aalala sa kinabukasan ay matagal na pong tinapos ng ating Panginoong Jesucristo. Binayaran niya na po yan sa krus ng Kalbaryo. Nung siya po'y magpayupay, siya po'y tumipa sa gitna ng langit at ang lupa. Ibig sabihin, binayaran niya na po ang lahat ng kasalanan natin. Ang naging problema lang po natin sa bayan ng Pilipino ay hindi tayo marunong lumapit sa Diyos. Kaya kung tayo po'y lalapit sa Panginoong Jesucristo, hindi niya po tayo itataboy. Hindi niya tayo tatanggihan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi po siya galit sa atin. Kaya nga binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoon Jesucristo, sapagkat ang kanyang bugtong na anak ay siya pang bayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Inuulit ko po, mga inibig at minamahal, nandirito po kami, nangangaral po kami ng libre at wala pong bayad. At wala po kayo makikita dyan sa paligid ninyo na nag-aabot ng supot at nangihingi. Bakit wala po kaming dalang supot? Bakit hindi po kami nangihingi? Bakit hindi po kami nagsusolicit? Sa ano pong kadahilanan? Ano po ang totoong dahilan? Ang Diyos po natin mayaman. Ang Diyos ng Pilipinas ay mayaman. Ang Diyos ng Bagong Silang ay mayaman. At kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, hindi ka na maghihirap. Hindi mo kinakailangang maghingi para ikaw ay mapagpala. Ang kailangan mong gawin ay magbigay. Dahil the more nagbibigay ka, tatanggap ka. At itong ibinahagi namin sa inyo, ito po'y libre, wala pong bayad. At kung ito po'y tatanggapin nyo ng buong puso, kayo po ang tatanggap ng biyaya. Kung may sakit ka, gagaling ka.
Kung bulag ka, ikaw po'y makakakita. Kung ikaw po'y pingi, ikaw po'y makakarinig. Kung ikaw po'y pipi, ikaw po'y makakapagsalita. Kung ikaw ay pilay, ikaw po'y lalakad. Kung meron kang cancer, ikaw po'y gagaling. Goiter, may cyst, may tumor. Kung ikaw po'y may leukemia, ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay wala hong bayad. Yan po'y regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Yan po'y libre. Yan po'y binabahagi dapat ng lahat ng Kristiyanong libre. Na dapat wala pong kapalit, wala hong bayad. Dahil yung hininga natin, wala po yung bayad. Yan po'y regalo ng Diyos sa atin, libre po yan. Kaya nararapat lang natanggapin natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip ang salita po ng Diyos. Regardless kung ano man ang reliyon mo, regardless kung ano man ang doktrina mo, ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao na ibig pong maligtas, ibig pong pumasok sa langit, at huwag mga pahamak. For God so loved the world, and He gave His one and only begotten Son, and that is Jesus Christ, our Savior, our Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, the Prince of Peace, the everlasting Father. He is Jehovah Jireh. He is our provider. He supply all your needs. Ano sabi ng ilang talata sa Bible, Matthew chapter 6 verse 33? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Unahin daw natin ang Diyos. Bigyan po natin ng halaga ang Panginoong Diyos. Sa bayan ng Pilipino, kalimutan mo ang reliyon mo, ang doktrina mo, ang kinamulatan mo, ang tradisyon mo. Hindi ka po niya nililigtas. Hindi ka niya kayang payamanin, pasaganahin ang reliyon mo. There is only one person who can give you hope. Kung tanging isang pangalan lamang ang kaya kang pasaganahin at pagpalain. And that is one person, the Lord Jesus Christ, our Savior, our healer, our mighty deliverer. Jesus Christ is the only answer to all our longing. Siya po yung sagot sa inyong mga problema. Siya po yung sagot sa lahat ng inyong pong katanungan kung kayo po'y nahihirapan at kung kayo po'y pinahihirapan ng inyong mga reliyon. Si Kristo po ang tugon, siya po yung sagot. Again, mga inibig at minamahal, tayo po mga naglalakad, samantayo na roon, inabot po kayo ng tinig pong ito. Ito po'y wala hong bayad, ito po'y libre. Sa katotohanan, kung ikaw po'y may sakit at may karamdaman, at narinig mo ang pangaral kong ito, kung ikaw ay may sakit, wala kang gagawin ngayon, kundi lumapit. At kapag ikaw po'y pinag-pray, ikaw po'y gagaling. Dahil nag-o-offer po kami ng wala hong bayad na panalangin. Sa gusto pong maligtas, gustong mapagpala, gustong gumaling sa kanyang karamdaman at sakit. Wala kayong bang gagawin kundi lumapit sa Panginoong Kristo. At pag lumapit ka sa Panginoong Kristo, hindi ka niya bibiguin, hindi ka po niya ipapahiya. Ang gagawin niya lamang sa iyo, pagagalingin ka niya sa iyong karamdaman. Inuulit ko po, ito po'y libre, wala hong bayad. Nag-iimbita po kami sa lahat ng mga may sakit at karamdaman, mga kinulam, mga binarang. Kung kayo po'y may cancer, may goiter, may cyst, may tumor, kayo po'y may leukemia, na mga sakit niyo po'y tinanggihan na po ng hospital, ng doktor, wala na po kayong pampagamot. Nandito po kami para magbigay po sa inyo ng libreng babasahin. Masalita po ng Diyos, nag-iimbita po kami na walang bayad. On the spot, kung ikaw po'y may sakit, pag lumapit ka rito, gagaling ka dahil ang Diyos po natin makapangyarihan. Dahil nagpunta po kami rito, hindi lamang po kami, kundi kasama po namin ang Diyos Espiritu, na siya pong lumulukong sa sangkatauhan. Siya pong nananahan sa kanyang mga anak.
sa kanyang mga lingkod. Kaya nananawagan po kami sa lahat ng mga may sakit, mga bulag, bingi, pipipilay, may cancer, goiter, cyst, tumor, paralysis, may leukemia, kung ang inyong sakit ay incurable. Lumapit po kayo at meron po kami binibigay rito ng libreng polyeto, salita po ng Diyos, Jesus Piper. At napapanood po rito ang libreng gamutan tuwing araw ng linggo. Parang libreng gamutan po natin ang healing and deliverance. Nagaganap po yan dyan sa may palengke ng Kanlaon. Magigitaw niyo po ang church po natin dyan, The Healing Church. At linggo-linggo po, ang Diyos po'y nagpapagaling. Napakarami ko na pong nakitang mga may sakit gumaling. Pero pong dumating dyan sa lugar namin, o nakarang linggo, si tatay, 10 taon na pong may rayuma, nahihirapan mo maglakad, hindi po makakilos, hindi po makagalaw dahil sa sakit ng kanyang rayuma sa kanyang mga tuhod. Si tatay po'y 85 years old na, ika-ika. Siya po'y binitbit ng kanya pong kaibigan dahil nalaman niya na ang Diyos nagpapagaling sa church na yan. So hindi po sila nag-atubiling pumunta, sila po'y pumunta riyan. At pagdating po nila riyan, sila po'y pinag-pray ng lingkod ng Diyos, sila po'y gumaling. At si tatay sa loob ng ilang taon na nagtsatsagat nagtitiis sa kanyang karamdaman na rayuma, kaagad siya po'y pinagaling. Ang ibig kong sabihin, wala pong bayad. Nung siya'y pumunta, wala po siyang ginawa, hindi po siya nagbayad. Wala po kaming ginawa sa kanya, kundi siya po'y pinag-pray at agad siya po'y pinagaling ng Panginoon sa Kristo. Bakit po siya pinagaling? Sapagkat ang Diyos po'y nanduroon sa lugar na yan. Bilapit ang Diyos po'y nandirito at handa siyang magpagaling, handa siyang magligtas. O ikaw po'y drug addict, kaya kanyang gawing Jesus addict. Kung ikaw ay nahihirapang baguhin ang sarili mo sa magitan ng reliyon, sa Panginoon sa Kristo walang imposible, kaya kanyang baguhin. Kaya kanyang iligtas, kaya kanyang palayain. Again, mga inibig at minamahal, ito po'y libre. At wala kayong makikita dyan sa paligid na kami po'y may dalang mga supot. Dahil ang Diyos po namin mayaman, hindi namin kinakailangan manghingi sa inyo, sapagkat naghihirap na kayo, pagkatapos hingian pa namin kayo. Bilapid, ang Diyos natin masagana at mayaman. Kaya tayo pagpalain kung tayo po ilalapit sa Kanya. Pagpakumbaba, kaya tayo pagpalain ng Diyos ang sambayan ng Pilipino. Tayo mga nandiyan dyan, may mga nagtitinda, naglalakad, naglalako. Narinig nyo ang aking panawagan, aking tinig. Bilapit, ito na po ang oras na tayo po'y lumapit sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi na aklat ng Mateo 11:28, sinabi na Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigat ang lupa sa inyong mga pasanin, at kayo aking pagpapahingahin. Ang sabi na aklat ng John chapter 14 verse 6, sinabi na Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin. Ang sabi na aklat ng Gawa 4:12, sa silong ng langit ay walang ibinigay ang Ama na sukat ikaligtas ang tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Walang reliyon, walang edukadong tao, mayaman, presidente, hari, prime minister, emperador, barangay captain, mayor, senador, congressman, ang kaya tayong iligtas at palayain sa kahirapan at korupsyon na lumalaganap sa ating bansa. Dahil ang korupsyon ay pataas ng pataas. Walang ibang pangalan na pwedeng magligtas sa atin at magkaon sa atin mula sa korupsyon ng ating bansa, kundi bukod tangi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo lamang ang may kapangyarihan para ang bansang Pilipinas ay palayain mula sa kahirapan, mula sa dusa, mula sa pangamba, mula sa sakit at karamdaman. Jesus Christ is the only answer. He is all our needs. Siya yung bukod tangi nating kailangan, hindi po reliyon.
Hindi po dogma, hindi po katisismo. Na kahit ikaw po'y lumuhod, malapit sa altar, hindi ka rin makakalapit sa Diyos. Dahil tanging isang pangalan lamang ang ating tagapagligtas, si Jesucristo. Siya lang ang bukod tanging makapagpapalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Jesus Christ is the only answer. Kaya Pilipinas, sabay ng Pilipino, bagong silang, mga taga-Caloocan, ito na pong oras para tayo po'y magbalik loob sa Diyos. Hindi nyo kinakailangan panibagong reliyon. Hindi nyo kinakailangan panibagong batas. Hindi nyo kinakailangan panibagong pang organisasyon. Hindi nyo kinakailangan panibagong pang presidente para tayo po'y umunlad, para mawala ang korupsyon sa ating bansa. Isang-isang pangalan lamang kailangan ninyo sa bayan ng Pilipino para matapos ang kahirapan ng ating bansa. And that is Jesus Christ, our Savior. Blessed is the nation whose God is the Lord. Pinagpapala daw ng Diyos ang isang bansa na kung ang Diyos ay ang kanyang Panginoon. Ang sabi na ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will I forgive their sin, and I will heal their land. Sambayan ng Pilipino, mga inibig at minamahal ngayong gabing ito, nananawagan ng Diyos sa inyo. Kung kayo po'y pagod na sa korupsyon ng ating bansa, magulo ang ating ekonomiya, pataas na pataas ang lahat ng uri ng bilihin, ang langis. Kung inaakala po ninyo na wala na pong solusyon sa korupsyon, na paulit-ulit na ninanakaw ang pera ng bayan, kung inaakala po natin na wala na pong susi at solusyon para mabago ang sistema ng ating bansa, meron pong solusyon. Meron pong sagot, meron solusyon sa korupsyon ng ating bansa. Ang kailangan po natin sa bayan ng Pilipino ay magbalik loob sa Diyos. Hindi po balik reliyon, balik sa Diyos, inibig at minamahal. Meron nga po rito sa Biblia, siya po'y si Bartimeo, siya po'y bulag. 40 years po siyang bulag. At siya po'y nanglilimos, naghingi ng limos sa kalsada ng Jericho. Araw-araw siya po'y dinadala ng kanyang pamilya, ng kanyang magulang sa kalsada ng Jericho para manghingi ng limos. 40 years na bulag, hindi po nakakita si Bartimeo. At sa loob ng 40 years na yan, ni isa sa kanila ay walang nag-alok sa kanya na siya po'y pagalingin. Pero nung isang araw, nabalitaan niya at narinig niya na ang Panginoong Jesucristo ay dumadaan sa kalsada ng Jericho. Ang ginawa niya po'y sumigaw. Tinawag niya yung pangalan ni Jesus Christ. At sabi niya, Panginoong Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. Nung marinig ni Jesus, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang panawagan, ang kanyang sigaw, si Jesus po'y lumapit. At sabi ng Panginoon sa kanya, Bartimeo, anong nais mo, anong ibig mo? At sabi ni Bartimeo ang bulag, nais kong makakita, ibig kong makakita. Kaya kaagad, si Jesus ay lumapit sa kanya. Nasabi sa kanya ng Panginoon Jesucristo, nais kong ikaw ay makakita, ibig kong makakita ka. At kaagad si Bartimeo ay nakakita. Meron naman pong isa sa Biblia, isang babae
inaagasan ng dugo. 12 taon na inaagasan ng dugo. Naubos na yung kanyang kabuhayan sa pagabot. Pagpunta sa mga ospital, sa mga doktor, still siya po'y tinutugo. Nagbi-bleeding yung babae. At nung malaman niya na si Jesus ay dumating sa kanilang bayan, sabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang alaylayan ng kasuotan ng Panginoong Jesus, gagaling ako. Napakaraming taong lumalapit sa Panginoon nung oras na yan. Sinisiksik siya ng maraming tao. Kaya nga lang, nandoon yung pananampalataya ng babae na kapag nahawakan niyang Panginoon, siya po'y gagaling. Kaya nung oras na yon, nung mahawakan niya ang laylayan ng kasuotan ng Panginoong Kristo, kaagad tumigil yung kanyang pagdudugo. Church of God, iniibig at minamahal sa bayan ng Pilipino, mga taga-Bagusilang, mga taga-Caloocan. Wala kayong ibang gagawin sa gabing ito, bilapit kundi lumapit sa Kanya, manumbalik sa Kanya. Kung si Bartimeo, 40 years na bulag, ay nakakita, ganon din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kung ikaw po'y may sakit, may cancer, di mo kinakailangan pumunta ng hospital at doktor. Dahil nag-aalok si Yesu Cristo sa oras na ito, na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, on the spot, pagagalingin ka niya. Hindi mo kinakailangan magbayad para ikaw ay gumaling. Isa lang kailangan mong gawin, inibig at minamahal, lumapit sa Panginoong Kristo. Manumbalik sa Panginoong Kristo. Lumapit po tayo sa Kanya na may kababaang loob. Inuulit ko po, wala pong kapalit ang aming pangangaral. Wala pong bayad ang aming pangangaral na salita ng Diyos. Wala po kaming dalang lukbutan at supot para ialok sa inyo. Pagkos kami pa po'y magbibigay sa inyo ng libreng babasahin na salita ng Panginoon Kristo na nag-aalok sa inyo. Kung nanaisin ninyo na lumapit sa Panginoon Kristo at nais ninyo na matapos ng inyong sakit karamdaman, gumaling, lumaya mula sa pagkakaalipin ng kasalanan, wala kang ibang gagawin sa kapig ito kundi lumapit sa Panginoon Kristo. Si Yesu Kristo ay nag-aalok ng kaligtasan ngayon, mga inibig at minamahal. Jesus Christ is the only answer. In fact, yung paguluhan sa Senado, sa Kongreso, at yung pagpapalit-palit ng liderato sa ating bansa, hindi po sila ang susi at sagot sa kasaganaan ng ating bansa. Hindi po sila magpapalaya sa atin. Wala pong Prime Minister, Hari, Presidente ang pwede magpalaya sa bilanggo ng kasalanan. Hindi kayang palayain ni Mr. President ang mga bilanggo ng kasalanan. Wala pong religion, wala pong dogma, wala pong katekismo. It is only Jesus Christ, our Savior. He is our Savior. He is your Savior. Siya ang inyong dakilang tagapagligtas. At sa katotohanan, si Yesu Cristo lamang ang pag-asa ng Pilipinas. Kung lalapit lang po tayo sa Panginoon Kristo, matatapos po yung problema ng ating bansa. Matatapos po ang sakit karamdaman. Matatapos po ang korupsyon. Kung bakit nananatiling kurap ang ating bansa? Kasi ni isa sa atin, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Hindi tayo bumabalik sa Panginoong Kristo. Kaya hinihiling ko sa inyo, mga inibig at minamahal, sa oras na ito, manumbalag po tayo sa Panginoong Kristo. Walang reliyon ang pwede magligtas sa iyo. It is only Jesus Christ, our Lord and our Savior. Kaya kung tayo po'y nandiyan sa inyong paligid, narinig niyo ang aking panawagan, pwede po kayo sumabay sa panalangin, maikling panalangin. Kaya po'y gagay ko sa maiksing panalangin, at tayo po'y pagagalingin kung tayo po'y may sakit at karamdaman.
Kung ibig mo pong pumasok sa langit at ibig mong maligtas, wala kang ibang gagawin kundi lumapit sa Kristo. Sabay ka sa panalangin, sabihin mo ito, Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Ako'y nagkasala sa isip at sa salita at sa gawa. Patawarin mo po ako. Nagbabalik loob po ako sa iyo, Panginoong Kristo. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoong Kristo, sapagkat tinalikuran kita at tinanggap ko ang sistema ng mundo, ang relihiyon, na hindi nagliligtas sa akin. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa kaligtasan na tinanggap ko. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Inuulit ko po, mga inibig at minamahal, kami po'y nag-aalok ng libreng kamutan, libreng kagalingan sa lahat po ng may isang karamdaman. Matatagpuan po ang libreng kamutan sa lugar po ng Phase 2, Canlaon Street. At makikita po yung napakalaging banner natin dyan, yung Healing Church. Pumunta po ko riyan sapagkat marami po dyan gumagaling, linggo-linggo. Ang Diyos po'y nagpapagaling. Mga may cancer, goiter tumor, paralysis, leukemia, ano man sakit karamdaman, pinagagaling po ng Panginoong Jesucristo. Pagpalain po ng Diyos ang bagong silang, pagpalain po ng Diyos sa Pilipinas, at lahat po tayo sa lugar na ito, ay pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless you all. Sa Pilipinas, pinagpala ka ng Diyos, pinasagana ka, pinayaman ka ng Diyos, dahil ang Diyos mo ay ang Panginoong Jesucristo. God bless you and more power in Jesus' name. Amen.